Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Totoo pong edited, hindi po yan ikinakaila dahil that is meant to conceal the clothing nung nanalo kasi mayroon ho kaming complaint nung last time. Nakatakip nga yung mukha, yung damit niya naman ay kilala. So na-identify din siya. So we make the point na i-conceal din yung damit. No? Kaya wala naman din kami problema dyan. Pangit ho talaga yung pagka-edit pero hindi naman kasi intent na pagandahin ng editing. Ang importante lang, we have to present the winner at the same time protect their identity. Kaya ganyan ho yan. Kaya hindi ako ng paumanhin, hindi ho magaling mag-edit dahil hindi naman ho kami editing company or production. Ay importante lang na ipakita natin may winner at the same time, hindi naman siya ma-identify. Pero Yun po ang objective niya. Pero ito po, GM, ine-explain po ito doon sa nagki-claim pag nananalo, no? Pinihingi pa rin ho ba ng paalam yung pong nagki-claim na winner kung okay lang din na i-post po at i-edit yung kanilang itsura? Or may Karamihan naman po ay talagang tumatanggi naman po. We just assure them na tatakpan natin yan. Pero of course sa aming record, identified po yan. Meron din po kaming picture nung taong walang sakit pa mukha. Pero by law, hindi kami pwede mag-divulge yan. No? Yes. So record lang namin. So wala akong problema dyan. Mag-iigi ako ng paumanhin. Hindi kami talaga magaling mag-edit para takpan yung palda. Pero kung yan naman, siguro naman patatawarin kami dahil hindi maganda ang pag-edit. Pero I assure everybody, totoong tao ho yan. Dahil kailangan naman natin talaga wag makita at kahit ho sa ibang bansa, hindi talaga dinidivulge yan. At matatawa ka nga. Pero kami mga sample sa ibang bansa, sinusuotan ng costume ng mascot. Mas pangit naman yata yun. Yun lamang po, para lamang po, para lamang din po, klaro, no, GM, na hinihingan muna ng paalam kung okay lang i-post or hindi. Di po ba? Well, yung concealed yung identity, pumapayag naman po karamihan. So, pinapaalam talaga rin na ipopost namin to for as long as hindi sila makikilala. Yun naman po yun. Pero pag sinabi po nung winner na wag na lang po, syempre hindi naman ipinopost, hindi ipopost. Opo. Yung respeto naman natin yan. Pero agad maaari sabihin natin na hindi naman ho kayo makikilala. Kaya kung yung issue naman ng editing, they're missing the point. The point is not to show a beautiful editing, no? The point is to conceal the clothing. Yan po yan. Kaya sa lahat ho ng mga naghihirap na mag-comment sa ganyan, pasensya na po dahil ang objective po I think was met, hindi naman na-identify yung damit. Controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So sorry, inamin nyo, edited ito. we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited.
Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman niya, identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure ang na lahat talaga po tao. on record yan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, even on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pang source ng leakage. So, Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananayan nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing doon sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing doon sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective, para magkaroon ng cross-checking kung yun ba ay related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related, talagang legit winner yan. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.